Sa nagapangunang balita, 15 ka infrastruktura naguba bangod sa halit sang Bagyo Tino sa Western Visayas. Samtang masobra 400 million pesos ginbilin nga danyos sa Bagyo Tino sa infrastruktura sa Negros Occidental. Si John Sala nakatutok live sa Barangay MV Hetchanova sa Leganes, Iloilo. John? Jert, matapos ang pagbaha kag mabaskog nga hangin dalas ng Bagyo Tino, pila ka mga infrastruktura sa Western Visayas kag probinsya sa Negros Occidental ang nagkalaguba. Nagdala sa mabaskog nga hangin kag ulan ang Bagyo Tino sa paglaslas sini sa Western Visayas. Magluwas sa mga pamalay nga nagkalagubang nga naglabot sa 330, mayara man sang 15 ka mga infrastruktura nga nahalitan. Sa datos ng Office of the Civil Defense, 15 ka mga infrastruktura nga nagkalaguba. 8 diri sa probinsya sang Iloilo nga ginalakipan sang 4 ka mga dalan, 3 ka mga flood control projects kag 1 ka Taytay. 3 naman ka mga flood control projects ang naguba sa probinsya sang Aklan. 2 ka Taytay ang naguba sa Antique kag 2 ka dalan naman sa Guimaras. Agad-agara naman, nag-responde yung ating DPWH doon. May remedial measures kagad silang ginawa. Naglabot sa 56.2 million pesos ang kabugusan nga halit sa infrastruktura sa rehiyon. Sunod sa OCD6 sa piyaksang halit sa Bagyo Tino kag Bagyo Uwan sa Western Visayas, talulupang doon nga mas madasig ang aksyon sa mga LGU kag mas preparado sa tion sang emerhensya kag makita ini sa madasig nga preemptive evacuation. I can say that na mas naiintindihan na ngayon ng mga local government units yung kahalagahan ng early evacuation, Hindi na na-expose sa unnecessary risk yung ating mga responders. Isa sa mga nag-evacuate among pamilya ni Manang Gray sa coastal area sa Barangay Poblacion South sa Udon. Kay Tino, sir, isang time nga to nag-evacuate kami, sir. Kay daw na-observe ko ang amon, di nga, hindi, nagidbala, daw lain, nagidya, sir, nga kung halimbawa, maka-evacuate kita sa bag-time nga ara, na bala, sir, halimbawa, ang grabing hangin na, hindi na nato pagulaton nga, may madamage, anay, antes kita mag-evacuate. Sa Negros Occidental, 16 ka mga LGU nakarecord ang pagkaguba sa mga infrastruktura nga nagbilin sa masobra 427 million pesos nga halit. Ang ilang mga schools, health station, may ara man kita na record mga covered courts, kag mga concrete pagitilang ang mga fence man sa ilang mga establishmento. Sa sektor sang agrikultura naglabot naman sa masobra 72 million pesos ang halit na ginbilin sang bagyo. Well, mostly ang tubo ag humayan. Kaya kung tao mo sa sa aerial survey, affectan which sila kang baka suggest siguro naman nagkatriyas ang iyasang karlaon. Matubra man sa isa ka rehab and recovery plan. Samtang sa uli nga datos ang PDR-RMO naglabot na sa 58 ang mga napatay bangod sa Bagyo Tino, samtang 58 man ang missing. Jer, sunod naman sa OCD6, ang kinahanglan naman nga ma-improve sa mga LGU amo ang pagpasangkad sang ilang risk assessment o kung paghibalo sang kasangkaron sang halit sang isa ka kalamidad antes pa man ini matabo agud nga maka-prepare sila ahead of time. Isa pagid amo ang pagdugang sa mga evacuation center nga kaya maka-accommodate sa mga kinahanglan ni evacuate ka residente. Jer? Madamo gin yung salamat sa update, Kapuso John Sala.